Mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, June 28 na po, 2025, meron pa rin po tayong pinaka-latest weather update sa lagay ho ng ating panahon. Pero kung bago lang kayo sa ating channel, makikiusap muna ako ng isang like at subscribe at pahit naman po ng notification bell. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan, wala na po tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero patuloy pa rin po nakakaranas ng malawakang pag-uulan ang malaking bahagi po ng ating bansa. So dahil po yan sa southwest monsoon, hanging habagat o kaya naman meron din po tayong mga localized thunderstorm pagdating po sa hapon at sa gabi. So bago natin alamin yung ating forecast weather condition, which is yung mga lugar po na apektado ng habagat at ng mga thunderstorm, tignan muna natin yung ating tinatawag na tropical cyclone threat potential. Dahil sup na wala pa namang low pressure area sa loob ng PAR, wala rin po tayong bagyo na may monitor ay tignan natin yung tropical cyclone threat potential. At nasa week 1 tayo, pasok po dito ang June 27 hanggang July 3. So kung titignan po ninyo sa ating chart system ay may nakikita tayo, may namo-monitor tayo dito na isang low pressure area at meron po itong moderate chance na maging isang ganap na bagyo, at kung sakasakaling mas lumakas ito, mabilis po ang development nito. So sa ngayon naman mga kaibigan, kung magtataka kayo kung bakit natin nakikita yung mga ganitong klaseng senaryo agad, na advanced forecast yan mga kaibigan, which is yung mga ginagamit na system dito mas advanced po. So pagdating naman po sa week 2 at pasok naman dyan ng July 4 hanggang July 10 2025, ay meron din tayong nakikitang low pressure area na papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, pero low chance na maging isang ganap nga po na tropical depression. So kahit wala man tayong bagyo na binomonitor, maging handa tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari, dahil alam nyo, pag meron tayong banta ng southwest monsoon, habagat at thunderstorm, patuloy pa rin tayo makakaranas ng malawakang pag-uulan, especially sa hapon, sa gabi, at tumatagal minsan ng 2 hanggang 3 oras. So tignan ho natin yung ating tinatawag na forecast weather condition, which is yung apektadong lugar po ng southwest monsoon at ng ito pong localized thunderstorm. Sa area po ng Metro Manila, Visayas, Mimaropa, Northern Mindanao, Caraga, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, kasama na ho dyan ng Batangas. Ang weather condition po sa mga lugar na aking binanggit, cloudy skies with scattered rains or yung kalat-kalat na mga pag-uulan na may kasama pong mga thunderstorm, mga pagkulog at pagkidlat, dahil po yan sa southwest monsoon or hanging habagat. Hanggat hindi po nawawala ang habagat mga kaibigan, patuloy pa rin tayong makakaranas ng mga pag-uulan or masamang panahon, lalong-lalo na po sa hapon. At may mga pag-uulan naman, malalakas minsan, pagdating ho sa gabi. So yung mga bahayang lugar, mababang lugar, mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha. Yung mga matataas naman na lugar, mag-ingat po sa mga landslide prone area po mga kaibigan. At dito naman tayo sa ilang bahagi po ng Mindanao, at malaking parte ng Mindanao mga kaibigan ay patuloy pa rin makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers o thunderstorm dahil po yan sa southwest monsoon or hanging habagat. Alam nyo mga kaibigan, etong habagat minsan yung nagiging cause kaya po nagkakaroon tayo ng mga low pressure area na mabilisang nabubuo. Then usually, nung mga nakarang mga araw, nakita naman natin may nabuo pong mga low pressure area at nade-develop na bilang isang mahinang bagyo, nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. So gusto natin yung ganyang senaryo, mabubuo ang low pressure area pero magiging bagyo sa labas na ng ating PAR. Kaya naman kahit marami tayong namomonitor ng mga low pressure area, wala pa tayo sa pangalawang bagyo, ngayon 2025, which is papangalanan pong bagyong Bising, kung sakaling mabuo po yung bagyo na i-monitor natin sa first week po ng July. So kung titignan nyo naman sa ilang bahagi ng Luzon, patuloy din po makakaranas ng maulap na kalangitan. Meron po mga isolated rain showers o thunderstorm
dahil po yan sa mga localized thunderstorm. Mga kaibigan, ang mga localized thunderstorm, no, madalas yan ng papaulan sa hapon po at sa gabi. No? Nakita nyo, minsan talaga bumubugso yan ng bigla ang mga pag-uulan. Kaya nga pinapaalala ko ng paulit-ulit yung mga nasa mga mababang lugar nakatira dyan, no? Especially sa Metro Manila, maraming mga bahay dyan. Maglilinis ho tayo ng ating kapaligiran para ho kapag kami biglang bugso ng mga pag-ulan, hindi po biglang bumabaha. No? Alam niyo mga basura, minsan kasi yan talaga nagiging problema, no? Sa pagbabaha. Pero kung may mga pag-uulan, may mga bagyo, low pressure area, kapag ka nakahanda po tayo, no? Lahat ho tayo, baliwala lang yan. Alam niyo kaya tayo namumblema kasi nihintay pa natin magkaroon ng bagyo or mga pag-uulan, saka pa lang tayo kay kilos. Kaya nga lagi kong pinapaalala, no, kapag ka nag-update ako, lagi ako may mga pinapaunawa sa inyo at pinapaalala. Unang-una, dapat ho lagi tayong maging updated sa lagay ho ng ating panahon. Kaya ho lagi akong gumagawa ng mga report, update sa lagay ng panahon para ho nanonotify at nalalaman nyo din po. At pangalawang mga kaibigan, importante kapag ganitong tag-ulan, yung mga gamit natin, no, yung mga safety natin, yung mga appliances na nababasa, nasisira, delikado ho yan. At importante yung mga papeles natin, importante naka-plastic yan, naka-secure yan kahit mabasa. No, alam nyo yung nakabalot ng plastic. At yung pangatlo, dadagdag ko lang mga kaibigan, kapag kaya naman natin mag-stock ng mga pagkain, natatagal po ng kahit isang linggo, ilang araw, gawin ho natin, no? Ugaliin natin yung ganyang sistema, i-practice ho natin para kapag may mga pag-ulan, hindi ho tayo labas na labas, no? Hindi yung patingi-tingi bibili tayo sa tindahan. Dahil kung titignan nyo, mas delikado yung labas tayo na labas, umuulan. Alam nyo, may mga senaryo na malakas ang ulan, may mga localized thunderstorm, bibili ka sa tindahan, tapos biglang bugso ng pag-ulan na malakas na may kasamang pagkidlat, mamaya tamaan pa po tayo. Mas delikado ho yun mga kababayan. Pinapaalala ko sa inyo yan ng paulit-ulit. Kaya naman mga kaibigan ko, wala man tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating para maging handa ho tayo. Marami din nagtatanong sa atin na yung pangalawang bagyo ba o yung bagyong Bising, kapag nabuo ba ito, may category ho ba ito na maging malakas or maging super typhoon. As of now mga kaibigan, hanggat hindi ho lumalabas yung category bilang isang low pressure area at hindi po natin na monitor yung bilis niya, no, at yung pagkilos niya, hindi natin masasabi kung magiging malakas ang isang bagyo nga po na papasok, no, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero huwag kayong mag-alala, ayon sa ating pinaka-update, matatapos po ang buwan ng June, ina-expect na wala nang bagyong mabubuo, no. Siguro kung may mabuo man na bagyo sa first week na yun ng July, which is ibang senaryo naman ang ating babantayan po sa mga sitwasyon na yon. Kaya naman mga kaibigan, lagi kong pinapaalala yung mga nakatira po sa mga ilog at kung kaya naman natin lumikas, no, huwag na tayong maghintay ng abiso sa government natin dahil delikado yung mga lugar ho ninyo, lalo na kahit walang bagyo, may mga pag-uulan sa hapon. Iba yung ulan ngayon, no. Naalala nyo kapag mga easterlies ang update natin, no, nung wala pa yung habagat, talagang mga localized thunderstorm, saglit lang yung magpaulan, talagang parang ambon lamang. Pero dahil nga po rainy season tayo, wala mang bagyo, yung habagat iba yung effect niya. Alam niyo yun mga kaibigan, minsan talaga malakas, no? Talagang tuloy-tuloy na malakas ng 1 hanggang 2 oras, pinaka-max na po niya yun. Kaya naman mga kaibigan ko, mga kababayan, sa ngayon, short update lang tayo, no? At makikiusap ulit ako ng isang like at subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi ko ang ma-update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat, magandang araw po sa inyong lahat.